So, our theme for this year is all about family. Patungkol po sa pamilya. Kaya napakaganda po yung tema natin na me and my house, we will serve the Lord. Alam nyo ba, pinakamaganda na pwedeng mangyari sa bawat pamilya natin ay hindi po yung magkaroon tayo ng malaking pera, alapalasyo na bahay, maraming mga sasakyan, kumpleto yung appliances natin sa bahay. Ako naman naniniwala na nakakatuwa din po na magkaroon ng mga ganon. Di po ba? Natutuwa ba kayo na magkaroon kayo ng ganon? Yung alapalasyo na bahay, tapos yung maraming pera, tapos ang laging ulam mo ay McDonald's, Jollibee, pinikpikan, pinorong, bulalo. Alam mo, pag ganyan ang hinahanap ninyo ay magpalista na po kayo kay Saint Peter. Alam mo, kaninang umaga pa ako, pakiramdam ko, nasa sementeryo talaga ako. Hindi kayo nag-i-amen, mga kapatid. Isang linggo lang ako na wala na yung amen natin, wala na yung sigla natin. Ayoko ng simbahan na walang sigla, ano? Hindi bawal tumawa dito, hindi bawal ngumiti, hindi bawal tumawa, hindi bawal mag-amen. Pag bawal po mag-amen, ngumiti, tumawa, ay mas malupit pa yan sa sementeryo. Dito dapat sa simbahan na ito, masaya tayo. Umaawit pa lang yung choir, dapat nagsisigawan na tayo, yung quartet, yung solo, mga kapatid. Dapat nagsisigawan na tayo ng malakas na amen! At hindi lamang yung mga bata ang sumisigaw. Walang sisigaw na bata. Sumigaw ngayong mga fathers. Come on, mga fathers. Parang panang siniko ng asawa eh. Huwag kayong masyadong parang may phobia kayo sa mga misis ninyo eh. Kayo mga working, sumigaw nga kayo mga working, sumigaw kayo. Sige, parang ang hirap Yung mga college students, sumigaw nga kayo. Ayun, may hangover pa. Mukhang lasing kayo kanina. Okay, sige po. Ayoko nang nakikinig tayo ng preaching na parang patay tayo. Ayoko nang ganon sa ating simbahan. Nakikinig tayo mga kapatid. Alright, sige, buksan po na po natin yung ating mga Biblia. Dito po tayo sa Psalms 127. Psalms 127. Ito po'y preaching, ito po'y karugtong ng aking preaching last Sunday sapagkat wala ako dito nung Sunday. Nandun po ako sa ating simbahan sa CSI. Ito po yung karugtong, ang pamagat po ng aking preaching last Sunday is God's authority in the home. Amen? God's authority in the home. Kayo po ba natutuwa kayo sa tema ng ating simbahan sa taong ito? Amen? Tungkol sa pamilya. Alam nyo, ayaw po ng Diyos ng pamilya natin ay watak-watak tayo sa Panginoon. Amen? Kaya dapat kung meron mang unang nakikinig tayo mga tatay. Kung meron mang unang sumisigaw na malakas na amen ay mga fathers. Ayun, ay siniko ng misis. Alright, at saka mga kapatid siguro maganda rin kung nandito din lang yung misis ninyo, mas maganda katabi ninyo yung misis nyo. Alright, nandiyan na po ba kayo? Verse number 1, ako na lang po magbabasa. Verse number 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so He giveth His beloved sleep. Now again, ang ating subject ngayong umaga ay God's authority in the home. Tayo po'y sumandaling manalangin. Nagilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa patuloy po naming pagsasama-sama ngayon pong umaga. Na hindi po naging hadlang ang panahon, ang ulan, ang lamig, ang klima, Panginoon. Subalit salamat po na nanaig ang pagmamahal at pag-ibig
at maayos na puso at kaisipan ng bawat anak ninyo, Panginoon, at maging ang aming pong mga bisita ngayon pong umaga. Please save the unsaved and baptize the converts, O God, and please give us revival, O God, this morning. At dalain ko rin po na ang mga anak ninyo nakikinig through Google Meet, sila Brad James, Sir Hildang, kanilang pamilya, at sa mga nakikinig din po sa Facebook Live, i-bless niyo po as well as yung mga nandito face-to-face, Panginoon, at anuman pong karumihan na pwede niyo pong makita, masumpungan sa amin pong mga puso. Patawad po, O Diyos. O God, please, give me wisdom as I preach your word, O God, and give your people a humble hearts, O God, at teachable hearts, upang hindi masayang ang niyo pong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Alright, sige po, pwede na pong po. Alam nyo, muli ako'y nakikiusap sa inyo na wala pong matutulog sapagkat masarap matulog sa ganitong klima. Ano? Naniniwala ba kayo? Pero mas masarap matuto ng salita ng Diyos kaysa matulog. Tama? Oo, mas masarap, mas maganda. Alam nyo, pag tulog kayo ng tulog, mga kapatid, mag-aani kayo, muta. Pero pag tayo nakikinig na merong good heart, good mind, good spirit, ang aanihin natin ay salita ng Diyos. Amen? Salita ng Diyos. Alam nyo, nais ko lang basahin ito sa Tagalog. Sabi ng Biblia, sa binasa natin, except the Lord build a house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh, but in vain. Malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Now, dalawang bagay ang makikita natin dito. Paulit-ulit po ito, naririnig niyo po sa akin. Dalawang bagay. The family, the home, and the government. The government and the home. At pinauulit-ulit ko po sa inyo ito, paulit-ulit, na tatlong institution na mahalagang institution ang itinayo ng Diyos sa lupang ito. Number one, the family, the home. Pangalawa, government. Pangatlo, and the church. Ulitin ko po sa inyo, wala pong ibang nagtayo ng pamilya maliban ng Diyos. Wala pong ibang nagtayo ng gobyerno maliban ng Diyos. Wala pong ibang nagtayo ng simbahan maliban ang Diyos. Kaya kahit, ang sabi ng Biblia, kahit na anong pagsisikap natin sa pamamagitan ng ating talino, sa pamamagitan ng ating lakas, sa pamamagitan ng ating karunungan, sariling karunungan bilang tao, na itayo mo ang iyong pamilya, ang gobyerno, mga kapatid, ang simbahan, sa pamamagitan ng tao, ang sabi ng Biblia, mapupunta lamang yan sa walang kabuluhan. Now, so very clear sa binasa natin, mga kapatid, na ang tahanan ay hindi po pwedeng alisin ng Diyos. Napakaliwanag, mga kapatid, na hindi po pwedeng alisin ang Diyos sa gobyerno. Napakaliwanag na hindi po pwedeng alisin ang Diyos sa simbahan. Kung meron mang pinakapangunahin sa pamilya ay walang iba kundi ang Diyos. Kung meron mang pinakapangunahin sa gobyerno ay walang iba kundi ang Diyos. Kung meron mang pinakapangunahin, mga kapatid, sa simbahan ay walang iba kundi ang Diyos. Tanggalin mo ang Diyos diyan. Everything is futile. Everything is walang kwenta. Kaya sabi ng Diyos, except the Lord build a house, they labor in vain that build it. Now, the question is, who is going to build your home without God? Naunawan niyo yung tanong ko na yan? Who is
going to build in your family, your home without God? Sino ang pwedeng magtayo, mag-ayos ng ating pamilya kung aalisin natin ang Diyos? Another question is, how are we going to build our family without God? Papaano mo itatayo sa pamamagitan mo kung walang Diyos ang iyong pamilya? Nakukuha niyo ba? Pwede ba kayong sumagot ng amen kung naunawaan niyo mga tanong ko na yan? Another question is, why or where are we going to build our families without God? Our families without God. How are we going to build our families without God? Who is going to build our families, your family, without God? And why are we going to build in God our families? Why? Bakit? Alam niyo, tandaan niyo yung mga simpleng katanungan na yan, mga kapatid. Kasi hindi natin nakikita. Alam niyo ba, pakinggan niyo po. Maaring nagtataka po kayo po, lalo na po kayong mga bisita, kayo mga kabataan dito, mga young men, young ladies, kayo mga wala pang sariling pamilya, isang araw magkakapamilya kayo. Pero kahit wala pa kayong sariling pamilya ngayon, wala pa kayong asawa, tandaan ninyo, meron kayong kinabibilangan na pamilya. Sino dito makapagsabi, Pastor, ako wala akong kinabibilangan na pamilya. Ano ka, putok ng kawayan? Ha? Putok ng pine tree? Wala ho. Lahat tayo dito meron pong kinabibilangan na pamilya. Am I right? Tama ba ako, mga kapatid? Lahat tayo dito merong kinabibilangan na pamilya. Kaya, nais kong ilagay ninyo ito sa isip ninyo, sa puso ninyo, na pagka hindi po ang Diyos ang magtayo, mamuno sa ating pamilya, sino? Sino? Ha? Kasi sabi ng Biblia, except the Lord build a house, they labor in vain that build it. Maliban na ang Diyos, ibig sabihin, pag tinanggal natin ang Diyos sa pamilya, mga kapatid, sino ngayon ang mamumuno, magtatayo ng ating pamilya? Profession ninyo, pera ninyo, or anumang bagay na material na bagay, kapatid, limitado po lahat ng bagay na material. Maging ang pera natin ay hindi po lahat ng bagay kayang gawin ng pera. Oo, mga kapatid. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, naku, wala akong panahon na pumunta ng simbahan na yan. Wala akong panahon sa Biblia. Wala akong panahon sa Diyos. Wala akong panahon sa simba-simba na yan. Wala akong panahon kung saan. Basta dapat ako'y magtrabaho, kumita ng pera, pakainin ko yung anak ko. Alam mo, ang tawag po dyan ay ignorance. Kaignorantihan. Nakikinig tayo, mga kapatid? Hindi mo ba alam na pag walang Diyos, wala ka ring lakas na magtrabaho? Ha? Kapatid, sinabi ko po sa inyo noong nakaraan, life without God is senseless. Life without God is senseless. Ang buhay na walang Diyos ay walang sense, walang kwenta, walang halaga. Come on, amen. Shout amen. Hey, uulitin ko po sa inyo, mga kapatid, ang buhay na walang Diyos ay walang kwentang buhay. Kaya lahat ng ating trabaho, kapatid, ay walang kwenta pagka ang Diyos ay wala doon. Maging sa pagtatayo ng tahanan, pagtatayo ng ating karir, pagtatayo ng simbahan, pagtatayo ng gobyerno, pagtatayo, mga kapatid, ng ating pamilya, pag wala dyan ang Diyos, walang kwenta lahat yung mga gobyerno na yan, yung mga pamilya na yan, yung simbahan na yan. Tanggalin natin ang totoong Diyos yan. Tanggalin natin ang Biblia. Walang kwenta lahat ng bagay na yan. Amen! Walang kwenta ang buhay natin pag walang Diyos.
O kahit may pera kayo, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, wala pa rin kwentang buhay natin. Kahit limpak-limpak, meron ka na pera, walang kwenta lahat yan kung wala kang Diyos. Kaya mahalaga mga kapatid na makita natin, bago ang lahat, Diyos muna. Kaya ang sabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God. Hey, come on, amen! Seek ye first the kingdom of God, because except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It's really nothing. Your life is nothing without God. Ang ihabang natin pag may pera tayo. Ang ihabang natin pag sophisticated yung ating mga gamit, mga kapatid. Alam niyo ba, luluma din yan, masisira din yan. Kahit ngayong minsan pagka ang yayabang natin, ganda-ganda ko. Alam mo, isang kagat lang ng lamok yan, sira ng kagandahan mo. Yung milyon na pinagyayabang mo, bawasan mo na ng peso yan, hindi na yan milyon. Ha? At yung lakas mo, nagdi-deteriorate yan. Kahit na anong inumin mo na vitamina, kapatid, supplement, naniniwala ko physically nakakatulong yan. Pero, hindi niya kayang pigilan ang pagtanda natin. Ha? Kaya dapat talaga mga kapatid, maisip-isip natin ang mga bagay na to, kasi ito ang mga bagay-bagay na talagang natural sa buhay ng tao. Kaya ang gusto ko makita natin yung authority ng Diyos. Tingnan niyo yung authority ng Diyos. Ano sabi niya? Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Sabi niya, maliban ng Diyos, tanggalin mo ang Diyos dyan sa pamilya, sira na lahat. Tanggalin mo ang Diyos sa gobyerno, sila na lahat, kurakot na lahat yan. Kaya nga, ang ganda sana mga kapatid, kung ang gobyerno na, alam nyo, ang kailangan ng ating gobyerno ay hindi matalinong presidente. Ang kailangan ng ating gobyerno ay hindi po matatalinong senador. Ang kailangan ng ating bayan, ng ating Baguio City, ay hindi si isang matalinong mayor. Hindi ho. Alam niyo, ang kailangan ng ating bansa na presidente, kailangan na vice-presidente ng ating bansa at mga nakaupo sa gobyerno natin ay isang tao dapat na kumikilala sa salita ng Diyos. At kumikilala mga kapatid sa authority ng Diyos, na wala ang Diyos sa isang gobyerno, sa isang institution, walang kwenta lahat. Walang kwenta lahat yan. Kaya alam nyo, magandang ipanalangin natin. Nako, kung alam nyo lang, meron ka nagsabi, awan ko kung sasabihin ko sa inyo to o hindi. Hindi ko naman sinasabi ito at dapat sabihin sa inyo to para mangampanya. Ako, mga kapatid, kung sino yung gusto nyong iboto, sige, bahala kayo. Pero ang inihiling ko lang mga kapatid, ang pinagpipray ko talaga, yung maka-Diyos ang ilagay ng Diyos. Hindi yung Diyos-Diyosan, ha? So anyways, mga kapatid, basta ako, kay ano na lang siguro ako. Kay Soto na ako. Kay Soto na ako, tsaka kay Lacson na ako. Maraming kaaway na dito, ha. Bahala kayo, bahala. Dito sa ating simbahan, may freedom tayo. Ay, kinig tayo mga kapatid. Basta ako, boboto ko na lang si Sir Ariel. May pag-asa pa ako dito. Pag-pray natin na si Sir Ariel na maging mayor ng Baguio City balang araw. Parang hindi kayo naniniwala. Parang kinukontrahan nyo, Ipakibagsak nga yung mga hindi naniniwala.
Alam niyo mga kapatid, mahalaga po na makilala natin ang authority ng Diyos sa ating tahanan. Number one, na sinabi ko sa inyo nung nakaraan, point number one, hindi ko na babalikan, ipapaalala ko lang po. God is the founder and builder of the home. Naalala niyo yan, amen? God is the founder and builder of the home. Pag sinabi nating founder, author, creator, father, initiator, originator. Wala namang ibang nagtayo ng pamilya kundi ang Diyos eh. Bakit susuluhin mo? Hindi naman ikaw nagsimula niyan. Naunawan niyo ba kung gaano katinding kalokohan natin? Nakikinig ba tayo? Bakit susuluhin mo yung pamilya mong itayo, kapatid? Hindi naman ikaw nagsimula niyan. Hindi naman ikaw ang founder niyan. Hindi naman ikaw ang originator niyan. Diyos naman. So dapat nandiyan ang Diyos. At kung nandyan ang Diyos, nandyan din ang Biblia. Nandyan din ang salita ng Diyos. Amen. Kaya dapat ang bawat tahanan ay may Bible. Amen. Miserable ang tatay na walang Biblia. Kaya dapat ang bawat tatay na nandito nakakapakinig ng mensaheng ito at isang araw kayong hindi pa tatay, magiging tatay kayo. Ngayon pa lamang, kapatid, ay ayusin ninyo ang inyong buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Builder. Builder means something that helps to develop or increase something. Kapatid, alisin mo ang Diyos diyan. Sino pang magdi-develop ng ating tahanan? Tingnan niyo ha. Tingnan niyo to ha. Alisin ko ang Diyos sa aking pamilya. Sino ang magdi-develop kay Mesha? Nakukuha niya yung sinasabi ko? Ha? Sino yung pamilya na nandito? Yung buong pamilya? Ayan, halika Brad Rolly. Tingnan niyo to ha. Gusto ko lang ipakita sa inyo, mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, realidad. Hindi po hocus-focus ang pinag-uusapan natin dito. Ayan. Ayan, ito si Brother Rolly. Samahan mo. Pag may isasama na iba dyan, magreklamo ka naman. Oh. Ayan, dyan lang po kayo ha. Ayan, ito si Brother Rolly. Kaisang-isang asawa niya, si Sister Vivian. Yan po ang aking pagkaalam. Oh, meron siyang anak, si Mary Joy. Joy, alaga, Mary Joy. Nasaan si Michael? Nasaan si Pichay? Nasa baba. Nasaan si Lizelle? Nasa baba din. So, si Brother Rolly ay, ang alam ko, ang anak niya ay 1, 2, 3, 4. 4 ba talaga, Brother Rolly? Ha? Sabi ko, 4 ba talaga, Brother Rolly? Sabi niya, sa original. Umayos ka. Ayan. O, tinan nyo ha. Tinan nyo mga kapatid ha. Tanggalin natin ang Biblia, tanggalin natin ang Diyos. Sino ngayon ang magdi-develop sa puso, sa isip, sa ugali, sa leadership ni Brother Rolly bilang tatay ng tahanan? Sige nga, palagi ko, nauunawaan niyo ito, sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Amen. Saan ngayong kukuha si Brother Rolly ng kaisipan patungkol sa pagpapamilya, puso at pag-uugali at yung kanyang impluensya o leadership para sa kanyang pamilya kung alisin natin ang Biblia, alisin natin ang Diyos sa kanyang sarili? Ha? Tinan nyo mga kapatid, ganun din Sister Vivian. Samantalang ang ganda ng Biblia, tinan nyo po, anong sabi ng Bible? Husbands, love your wives. Wives, submit. Di ba napakaganda? Come on, amen. Napakaganda ang isang pamilya, kapatid, na nagsasabi, kapatid, may nagdi-develop sa pagpapatakbo ni Brother Rolly sa kanyang pamilya at sa kanyang helpmate na Sister Vivian. Ang sabi niya, helpmate, submit. Husbands, love
Children, obey your parents. See? Ha? Pag wala po yun, walang salita ng Diyos, sinong magdi-develop kay Mary Joy, kay Michael, ng kanilang obedience sa kanilang mga magulang? Sino magdi-develop? Yung submission ni Sister Vivian sa kanyang asawa. Sinong magdi-develop, kapatid? Sa love ni Brother Rolly sa kanyang wife, Sister Vivian, kung walang Diyos, kung walang Bible. Tapos sasabihin natin, oh, Bible na yan, Baptist na yan, simba na yan. Kapatid, pag walang Diyos, walang Biblia, sira ang tuktok natin lahat. Sira ang pamilya natin lahat. Kaya tinan nyo, bago pumunta dito, si Brother Rolly, anong buhay meron siya? Inom, sigarilyo, alak, sugal, babae. Kalalaking tao nagbablas eh. Di ba? Eh sabi nga ni Sister Gina, andito ba si Brother Serto? Sa Brother Serto. Ayan, si Brother Serto. Brother Serto, ikaw ba nasa dulo? Ayun. Eh sabi nga ni Sister Gina, pag lasing yan nung araw, hindi niya alam kung saan niya hahanapin na beer house. Hanggang sa nakakarating daw sila, pag naubos na nila yung beer house dito sa Baguio, pupunta pa sila doon sa baba. Pero ngayon mga kapatid, na tinanggap niya si Kristo, may simbahan na nagbahatid sa kanya, paliwanag sa kanya tungkol sa gospel, tinanggap niya si Kristo, isang araw nagtutuloy-tuloy siya, na-develop yung pag-ibig niya sa Panginoon. Ngayon, Bible student na si Brother Serto. Ganon din si Brother Rolly. Second year college na po sa Bible College. Hindi man nakapagkuleyo sa labas, pero sa Bible college na siya. Kahit nangongopya. Ay. Bakit? Na-develop si Brother Rolly sa Panginoon. Nakukuha niyo ba? Naunawan niyo ba? Kapatid, hindi po ito katahang-isip ang sinasabi ko sa inyo. Realidad po ito. May resulta ang salita ng Diyos. Kita ko sa pamilya ni Brother Rolly. O si Lisel, yung kanyang panganay, full-time sa gawain ng Diyos. O si Michael ay hindi pa mag-aaral kasi pinipigilan yung nanay niya kasi hindi pa na-develop maayos. No, hindi. Nakikita niyo ba? Kapatid, resulta po ito. May product po ang sinasabi ko. Hindi tayo nang huhula dito. Come on, amen. Hanggang sa isang araw si Brother Rolly, natanggal yung pag-iinom ng alak, natanggal yung mga bisyo niya, hanggang sa isang araw na-develop. Mga kapatid ngayon, Bible student na. Ginagamit na ng Panginoon. Etong dalawa, nag-aaway sila, pero kahapon nagbago na sila. Hindi na ho sila nag-aaway. Oo. Amen. Kapatid, ang salita ng Diyos ay may magandang produkto sa bawat miyembro ng ating pamilya pag dinevelop po tayo. Ito kitang-kita ho eh. Ha? Tapos sasabihin natin, Baptist na yan. Kapatid, hindi ko simbahan to. Simbahan ni Kristo ito. Marami nang binago ang simbahang ito, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Nang simbahang ito ay simbahan ng Panginoon at nandito ang Diyos, nandito ang salita ng Diyos at patuloy, mga kapatid, na binabago ang bawat pamilya natin. Hindi po ako nagbabago ng pamilya ng tao. Diyos po, mga kapatid, at ang salita ng Diyos. Sipin niyo yan, kung walang simbahan. Pangalawang puntos. Just one point ngayong umaga. Sige, diyan lang po kayo. Number one na binigay ko sa inyo, God is the founder and builder of the home. Number 2, God is the best or the accurate
aviator or director of the home. God is not just the best, but I believe, mga kapatid, siya yung pinaka-accurate. Ibig sabihin, hindi yan papalya. God is the accurate director and aviator of the home. Anong ibig sabihin ng aviator? Piloto. Nakikinig tayo mga kapatid? Piloto, airman, operator or pilot. A person who flies an airplane or helicopter. A person who steers or guides a ship into and out of a port or in dangerous waters. Guide, leader. Director means a person who manages an organized group of people. A person who directs a play or movie. Administrator, executive, manager, supervisor, superintendent. Alam nyo, wala nang pinaka-the best, wala nang pinaka-accurate na piloto at direktor ng ating tahanan maliban ng Diyos. Maliban ng Diyos. Amen. Napakinggan niyo po ito. Sabi ng Bible dito mga kapatid, in Proverbs 69, sabi ng Biblia, a man's heart deviseth his way, but the Lord directed his steps. Come on, shout amen. Job 37 verse number 3, He directed it under the whole heaven. Kapatid, tinan niyo na maigi ito. Kung ang Diyos ay nadadirect niya, kung ang Diyos ay nagagabayan niya ang buong langit. Kaya sabi ni Job, mga kapatid, He directed it under the whole heaven and His lightning unto the ends of the earth. Kapatid, kung ang Diyos kaya niyang i-direct, kaya niyang gabayan, mga kapatid, yung buong langit, lahat ng nilikha ng Diyos, hindi kaya kayang i-direct ng Diyos yung ating mga pamilya? Huh? Amen? Then another verse, tinan nyo, sabi ng Bible dito, sa verse number, Psalms 53, Psalms chapter 5, verse number 3, My voice shalt thou hear in the morning, O Lord. In the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up. Yan ang sabi ni David, mga kapatid. Sino ang pinapayagan ni David na mag-direct sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya? Walang iba kundi ang Diyos. Another verse, familiar verse ito kung nagbabasa kayo ng Book of Proverbs. Proverbs chapter 3, verse number 6. Tignan niyo po, Proverbs chapter 3, in verse number 6. Number 5 muna tayo. Alright, nandiyan na ba kayo? Amen. Gusto kong basahin natin lahat ito. Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Alright, everybody, louder, read. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Wow! Anong gagawin natin, mga kapatid? Tingnan niyo, mga kapatid, ang turo ng Biblia, trust in the Lord. Kaya mga kapatid, mahalaga na si Brother Rolly bilang ama ng tahanan, ma-develop yung kanyang trust sa Panginoon. Or else, mga kapatid, baka isang araw, si Brother Rolly ay hindi magtatrust sa Panginoon, magtitiwala sa Panginoon. Isang araw, kapatid, sa pera siya magtitiwala. At pag si Brother Rolly bilang leader ng tahanan, mas may tiwala na siya sa pera, mga kapatid, kaysa Diyos, mga kapatid. Isang araw, baka mawawasak yung kanyang marriage life, yung kanyang family. Alam niyo ba, mga kapatid, marami ng mga tatay sa tahanan na mas nagtiwala sa pera kaysa Diyos, wasak ang pamilya.
tinan nyo to. Nag-abroad si tatay. Pagdating sa abroad, kasi marami ng pera, lumapit si Kitchikinene. Alam nyo, nakarating ako ng Hong Kong. Punta kami doon, mga ilang araw. Ang kwento ng mga Filipina doon, napakaraming mga Filipina na merong kalaguyo doon, may mga kabit doon, pero may pamilya sila dito. Ha? Kaya nakakalungkot mga kapatid. Marami ding mga nanay sa tahanan na napupunta ng ibang bansa. Kapatid, doon sa ibang bansa may kabit sila. Pagdating dito, sa halip na uwian yung kanyang sariling pamilya, iba ng pamilyang inuwian. Parang hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko. Kaya nga mga kapatid, tinan nyo, ang pinakamaganda na dapat matutunan natin, walang ibang direktor ng ating tahanan maliban sa Diyos. Come on, amen! Wala tayong papayagan na direktor ng ating tahanan maliban sa Diyos. Walang ibang piloto ng ating tahanan maliban sa Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Napakalaga na bilang tatay ng tahanan, Diyos ang nagdadirect kay Brother Rolly, Diyos ang nagdadirect kay Sister Vivian, Diyos ang nagdadirect hanggang sa mga anak nila. Tignan niyo po, katulad ni Abraham. Sino ang nag-direct kay Abraham? Kay Abraham. In Genesis chapter 12 verse number 1, no need to open. Isulat niyo nalaman po yung mga verses please. Ako na lang po magbabasa. Genesis chapter 12 verse number 1. Sabi ng Bible, now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. So Abraham departed as the Lord spoken unto him, and Lot went with him. And Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. Kapatid, yung instruction ng Diyos kay Abraham, napakahirap ito. Napakahirap ito mga kapatid. Wala siyang kaalam-alam sa pupuntahan niyang lugar. Wala siyang idea doon sa pupuntahan niyang lugar. Pero, ang instruction ng Diyos sa kanya ay, Abraham, lumisan ka dyan at pumunta ka dito sa lugar na ito. At ang pangako ng Diyos sa kanya, I will bless your family. I will make thee a great nation. And I will bless them that bless thee, and curse them that curseth thee. Tanong mga kapatid, nangyari ba yon? Nangyari lahat yon. Come on, amen. Walang ibang ginawa si Abraham, mga kapatid, maliban sa sumunod yun ng Diyos. Wala. Bakit? Sapagkat alam ni Abraham na wala nang hihigit pa na mag-direct sa kanyang pamilya maliban ng Diyos. Makinig kayo. Alam niyo ba ang Diyos, He is unlimited God? He is omniscient God. He is all-powerful God. Maaaring may mga problema sa pamilya ni Brother Rolly na hindi niya kakayanin. Pero pag may Diyos siya na all-power God,
Anumang problema na darating sa pamilya ni Brother Rolly, sapagkat may Diyos siya na makapangyarihan sa lahat, kaya nilang i-overcome anumang problema sa loob ng kanilang pamilya, sapagkat may pa-Diyos sila na mas powerful kaysa problema nila. Ganon din tayo mga kapatid. Hindi nyo ba alam na may mga kabataan, mga kapatid, mga bata na nag-suicide sa isang pamilya? May mga tatay na nagpapakamatay, may mga nanay na nagpapakamatay sa isang pamilya. Bakit? Sapagkat walang Diyos. Sumunod lang si Abraham. At hanggang ngayon, hindi nyo ba alam yung pagpapala ni Abraham? May pagpapala din tayo. Dahilan sa kanya. Dahilan sa pagsunod. Dahilan sa pinayagan niya na ang pilot niya sa kanyang pamilya ay walang iba kundi ang Diyos. Yung director niya sa kanyang pamilya, walang iba kundi ang Diyos. Let me ask you, fathers, sino ang piloto ng tahanan ninyo? Come on. Can you shout, fathers, kung nakikinig kayo sa akin? Sino ang director ng inyong pamilya, mga fathers? Sa mga wala pang sariling pamilya, sino ang director ng buhay mo? Sino ang piloto ng buhay mo? Naunawan niyo ba ako ngayong umaga, mga kapatid? Kaya napakahalaga na alam natin sino ang piloto natin sa ating tahanan. Sino ang piloto natin sa ating buhay? Sino, mga kapatid, ang director? Sino ang nagda-direct sa pamilya ni Brother Rolly? Sino nagda-direct sa inyong pamilya? Sino ang director ng iyong buhay? Nakikinig ba kayo lahat? Alam niyo, minsan pag nakapagtapos na tayo ng isang kurso, ewan ko lang nabasa ni Resty yung aking comment. Nabasa mo ba yung Resty? Si Resty po ay bagong pasa ng kanyang, naipasa niya yung kanyang board exam bilang architect. Pero sabi ko sa kanya, mga kapatid, make it useful for God. Wala rin yan. Alam niyo mo yung mga yan? Blessing yan. Pero isang araw, mawawala din yan. Ngayon, kung blessing ng Diyos yan, gamitin mo doon sa nagbigay sa'yo. Wala rin yan, mga kapatid. Ipagyayabang mo yan. Naku, isang ganun lang ng Diyos, wala lahat yan. Tignan niyo, mga kapatid, gaano kaganda ang isang pamilya na ang direktor, walang iba kundi ang Diyos. Gaano kaganda, ka-bless ang isang pamilya, pagka ang isang pamilya, mga kapatid, ang pinaka-piloto ay walang iba kundi, alam niyo ba yung pilot, siya nakakaalam kung saan yung paano mag-landing, paano bumaba, paano mag-take off, paano, saan yung dapat daanan, yung piloto Si Brother Rolly siya ang piloto. Hindi dapat si Sister Vivian. Come on, mga mothers. Minsan, ang tatay walang pinag-aralan. Pagkaalam na walang pinag-aralan. Tapos yung nanay, ang asawang babae, may pinag-aralan, parang siya ang laging may say sa bahay. Hindi po. Ang sabi ng Biblia, wives, submit. Fathers, lead. Amen. Fathers, lead. Mothers, submit. Children, obey. Come on, amen.
Napakasimple, di po ba? Tanggalin mo ang Diyos. Tanggalin mo ang Biblia. Tanggalin mo ang simbahang ito sa pamilya mo. Kaya, ako ang natatakot sa mga kumakalas dito sa ating simbahan eh. Ang lakas ng loob nila. Mga tatay na tampururot, isip bata. Alam nyo kayo mga tatay dito na patampo-tampo kayo, isip bata kayo. Hindi nababagay sa isang tatay na isip bata. Isipin mo to si Brother Rolly, mag-iisip bata ito. Eh baka mamaya isang araw sabihan ni Michael sa kanya, "Oy tay, oy gumising ka. Bakit? Isip bata ka." Abay, anong klaseng tatay yan pag sinabihan ka ng anak mo na ganyan? Nakikinig kayo? Nasasabihin ka, "Magsimba ka naman tay." Ha? Kaya kayo mga tatay dito, na merong pa kayong pa-offend sa mga messages dito, sa mga preaching ko dito, eh isip bata ka pa rin hanggang ngayon. Ha? Ganon din sa mga nanay, wag na kayong mag-isip bata, mga nanay. Alam yung isipin natin, pinakamagandang ma-develop sa ating pamilya, yung Diyos, ang kanyang salita. At ang salita ng Diyos, yan yung manual ng pamilya, yan yung gabay natin. Nakikinig lahat? At ang Holy Spirit ang pilot natin. Holy Spirit ang director natin. Come on, amen. Walang tatalo dyan, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo. Ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kung wala ako sa simbahan, sigurado magulo ang buhay ko. Kung wala dito sa simbahan si Brother Rolly, ay wala na, hindi na si Sister Vivian, maaaring kasama niya ngayon. Ito si Mary Joy, ay baka may asawa na to. Si Michael, ay may 3 boyfriend na bakla na ito. Oh, pare-pares tayo mga kapatid, walang kwentang buhay pag walang Diyos. Oh? Ngayon, sino ang may authority sa tahanan natin? Ha? Sinong piloto natin? Sino ang builder natin? Sino ang founder natin? Sino ang director natin? Make it clear this morning. Tumayo tayo lahat. Let's come to God. Let's come to God. Come on. Gumawa tayo ng decision ngayong umaga. Sino ang piloto ng ating buhay? Come on. Alam niyo maganda yung mag-pray tayo with your family. Come on, come on, come on. Mag-pray kayo kasama ang pamilya ninyo. Come on, dito. Ugaliin na natin yan, mga kapatid. Huwag kayong makakalimot. Let's take our time. Lugar natin ito. Lugar ng Diyos ito para sa atin. Huwag kayong magmadaling mag-pray. Mag-pray kayo. Mag-pray kayo isa-isa, and then last na mag-pray yung Father. Yan ang mga liliwanagin nyo po sa sarili nyo ngayong umaga. Sino ang founder ng pamilya ninyo? Sino ang builder ng pamilya natin? Sino ang may authority sa tahanan natin? Sino ang director ng ating tahanan? Sino ang pilot ng ating tahanan? Let's take our time to pray.
Dakilang Diyos na mapagpalat, makapangyarihan po sa lahat. O Diyos, salamat po sa ginawa niyo po sa amin ngayon pong umaga. Panginoon, tunay nga po na kayo po ang totoong originator, founder, builder, authority, Panginoon, sa aming buhay, sa bawat tahanan namin. Kayo po ang dapat piloto namin. Kayo po ang dapat director namin, Panginoon. At dalahin ko po na nakita po ito ng bawat individual ngayong umaga. Nakita po ito ng bawat tatay, nanay, at ganoon din po sa bawat isa, Panginoon. O Diyos, salamat po. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan. Salamat po, nakasama po namin si Lester Hilda, Brother James, Panginoon. Bless niyo po ang kanilang pamilya. Patuloy din po na lumago sila, Panginoon, sa inyo pong salita. Salamat po, pinupuri kayo namin, pinapasalamatan. Minamahal kayo namin, Panginoon. Salamat din po sa pagmamahal ninyo, Panginoon, sa amin na hindi po nagbabago. Salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. So